قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, habag, kapatawaran ng Allah ay mapasa kaniyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang mga pamilya at sa kaniyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumasampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alim nil Islam. O di kaya ay paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. So ako ang inyong tagapagturo sa paksa na ito, sa subject na ito, na Tauhid. At ito ay binubuo ng 12 episode. 12 episode ninyo akong makakasama sa ating pagsasama na ito. So, insyaAllah, sa pagsasama natin na ito, ating tatalakayin ang patungkol sa ilan na tinatalakay ng Tauhid, patungkol sa La ilaha illallah, patungkol sa Muhammad Rasulullah, at ang ilan lamang dito ang ating tatalakayin. At ganun din, atin din tatalakayin ang patungkol sa kahulugan ng Tauhid, patungkol sa mga uri ng Tauhid, at insyaallah din ay atin ding tatalakayin ang patungkol sa mga nakakasira sa pagka-Muslim ng isang mananampalataya, o di kaya yung nakakapagtiwalag sa Islam. So, insyaallah, ay meron din po tayong kopya ng ating module sa mga nagnanais na makakuha ng ating module, sapagkat ito ay by pahina upang masundan ninyo ang ating pag-aaral sa Tauhid, ay maaari kayong mag-message sa amin o di kaya mag-comment upang maipadala namin sa inyo ang kopya ng ating module, insyaallah ta'ala. So, insyaallah, sa unang aralin natin, sa unang pahina ng ating pag-aaral ay patungkol sa kahulugan ng La ilaha illallah at mga kondisyon ng La ilaha illallah. So, yan ang ating tatalakayin. So alamin natin na ang usapin hinggil sa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ito ay napakalawak. Hindi sapat ang ating pagsasama na ito na 12 episode upang maipaliwanag natin ang mga batas, mga alituntunin na napapaloob sa La ilaha illallah at Muhammad Rasulullah. So, atin lamang tatalakayin ang ilan sa mga mahalagang bagay hinggil sa La ilaha illallah. So, alamin natin na ang La ilaha illallah, ang ibig sabihin ng La ilaha illallah ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. O di kaya ay La ma'buda bihaqqin illallah. Walang ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba. Walang ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yun ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang maluwalhating Quran. Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat iyon katotohanan, bi anna Allah huwal haq, sapagkat iyon katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang katotohanan, wa anna ma yad'una min dunillah huwal batil. At
ang kanilang ibang dinadalanginan maliban sa Allah ito ay batil. Ito ay kabulaanan, hindi katotohanan. So, yan ang kahulugan ng la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago nating talakayin ang mga kondisyon nito, ay alamin muna natin ang ilan sa mga kahigitan o di kaya ay kainaman ng la ilaha illallah na ito. Itong walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, sa hadith na isinalaysay ni Imam Bukhari at Imam Muslim, binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya ay naiulat sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buny al-Islamu ala 5. Itinatag o di kaya ay itinayo ang Islam sa 5 haligi. So, alam natin na ang haligi ay ito yung sa ibang kahulugan nito ay pundasyon. Kagaya ng bahay na ito o di kaya gusali na ito, meron siyang mga haligi sa bawat sulok nito. At kapag gumuho ang isa sa mga pundasyon o di kaya haligi nito, ay masisira ang bahay, guguho ang gusali. So, ganun din ang Islam. Meron itong mga pundasyon, meron itong mga haligi na dapat isakatuparan, dapat isagawa upang sa gayon ay manatiling matatag, matibay ang pananampalataya ng isang tao. So ang unang haligi o di kaya unang pundasyon sa ligan ng Islam ay shahada an la ilaha illallah. Yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay iqamus salah, yung pagtataguyod, pagsasagawa ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. At ang ikatlo ay ita'uz zakah, yung pagbibigay ng kawanggawa. At ito ay mayroong mga lituntunin. Kapag ang isang Muslim umabot sa hangganan o di kaya limitasyon na ibinigay ng pananampalatayang Islam yung kanyang yaman, ay kinakailangan niya itong kinakailangan na kanyang ilabas ang kawanggawa nito na obligado, sapagkat mayroong kawanggawa na hindi obligado. So ang pang-apat ay yung pagsasagawa ng Hajj sa mga taong mayroong kakayahan din sa pagsasagawa ng ritual ng Hajj, at panghuli na binanggit dito ay yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ang hadith na ito ay isinalaysay ni Imam Bukhari at Imam Muslim. So napakalakas ng hadith na ito. So ang punto doon, kinakailangan na pag-aralan natin, kinakailangan na maunawaan natin itong mga pundasyon ng ating pananampalataya. Sapagkat kapag hindi natin ipinatupad ang mga kahilingan, mga alituntunin, mga batas na napapaloob sa bagay na ito, ay guguho ang ating pananampalataya. Sa isa pang hadith na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairum ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na sinabi ko at ng mga nauna sa aking mga propeta ay ang pagsasabi o di kaya ang pag-aanyaya sa la ilaha illallah. So nangangahulugan na itong la ilaha illallah na ito
ay siyang panawagan ng lahat ng mga propeta at sugo, mula sa kauna-unahang mga propeta at sugo hanggang sa kahuli-hulihang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay nagaanyaya, sila ay nananawagan sa pagtanggap sa la ilaha illallah, na walang ibang Diyos na dapat sambahin. At itong la ilaha illallah, batay na rin sa hadith na iyon, na ang hadith na ito ay rawahul Tirmidhi. Ito ay iniulat, isinalaysay ni Imam Tirmidhi. Sa hadith na iyon ating mauunawaan na ang shahada an la ilaha illallah, itong la ilaha illallah na ito ay panawagan ng lahat ng mga propeta at mga sugo. So kinakailangan, dapat nating maunawaan, dapat nating alamin yung mga bagay na napapaloob sa la ilaha illallah na ito. So ang la ilaha illallah na ito ay mayroong mga iba pang katangian. Kapag atin itong binabanggit, kapag atin itong sinasabi, ay tayo ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang la ilaha illallah ay miftahul jannah. Ito ay susi sa paraiso. So, kung nais nating makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan na alamin natin ang mga kondisyon. Kinakailangan alamin natin ang mga alituntunin, batas na napapaloob sa la ilaha illallah na ito upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat alam natin na ang susi ay meron itong tamang sukat, meron itong mga hugis, meron itong mga ngipin. So, yan yung paraan upang tayo ay makapasok sa paraiso. At kapag ipinatupad natin yung mga hinihiling ng bawat kondisyon ng la ilaha illallah, ay insyaallah ay tayo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay mananahanan ng walang hanggan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang unang kondisyon ng la ilaha illallah ay ang ilm. Ano ba ang ilm? Ang ilm ay ang kaalaman na taliwas sa kamangmangan. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa kahulugan ng la ilaha illallah. Na magkaroon ka ng pag-unawa at kaalaman hinggil sa napapaloob sa la ilaha illallah. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa kahulugan ng la ilaha illallah na ito ay nasa dalawang bahagi. Na ito yung nafyun wa ithbat. Ang ibig sabihin ay pagtatakwil, pagtanggi, pag-iwas, at isbat ay ito yung pagpatatag, pagtanggap, at pagpapatibay nito sa ating mga sarili. So ang la ilaha illallah ay nahati sa dalawa, gaya ng ating binanggit, pagtakwil at pagpapatibay. Una yung walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos na ang ibig sabihin nito ay itatakwil mo, itatanggi mo, at iiwasan mo, itataboy mo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa kalupaan at sa kalangitan. Sapagkat yun ay kabilang sa la ilaha illallah, kabilang sa hinihingi ng la ilaha illallah na dapat nating maunawaan at malaman yung pagtataboy o di kaya pagtakwil sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. At kapag ito ay nagawa mo, doon na papasok yung ithbat, yung pagpapatatag o pagpapatibay nito sa ating mga sarili, sa ating mga puso, na wala tayong ibang kikilalaning Diyos, na wala tayong ibang pag-uukulan ng pagsamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ito ay inaddress niya sa kanyang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Iyong mapag-alaman. Di kaya ikaw ay magkaroon ng kaalaman, pag-unawa sa la ilaha illallah, na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman
pag-unawa sa la ilaha illallah na ito, ay insyaallah ay makakamit natin yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahul Muslim. Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bawian ng buhay at kanyang nababatid, kanyang nauunawaan, meron siyang kaalaman hinggil sa la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Siya ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At ang hadith na ito ay sahih na iniulat ni Imam Muslim. So, yan yung unang kondisyon ng la ilaha illallah. So, sa pangalawang episode natin ay atin pang tatalakayin ang ilan sa mga kondisyon ng la ilaha illallah sapagkat ito ay 8. So, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون